this fellowship tonight, Panginoon. We ask you, Lord, let the Holy Spirit, Lord, guide us tonight, Panginoon. Lead us tonight, Panginoon. At i-empower mo, God, ang bawat isa na nandito ngayon sa loob ng sanctuary mo, Panginoon. Allow the Holy Spirit, Lord, to empower this fellowship, O God. Holy Spirit, we acknowledge your presence. We acknowledge your power. Holy Jesus, our King of Kings and Lord of Lords. Without you, God, we are nothing, Panginoon. Lord, allow the Holy Spirit, Lord God, to empower this place, to empower ang bawat isa, Panginoon, to cleanse ang bawat isa, linisin ang bawat isa, baguhin ang bawat isa, Panginoon. And let your words, O God, na mabitawan ngayong gabi, Panginoong Diyos, hallelujah, we scratch the surface, O Lord, our stubborn heart, O God. Let your word isang mag-penetrate, Lord, sa aming mga puso at buhay. Na hindi lang namin, Lord, basta marinig ang iyong salita, Panginoon. Pagkos ito ang isang magbago sa amin. Huwag mong hayaan, O God, na ang salita mo na mabitawan ngayong gabi, Panginoon, ay mawawalang halaga lamang sa aming mga buhay, O God. Pagkos, Lord God, allow the Holy Spirit, Lord, to sit in, Lord, to penetrate in our heart, Jesus. Our Father in heaven, we thank you and we declare victory in your name, O God. Ang gawain mo ngayong gabi, Panginoon. And we pray, Lord, in the name of Jesus, na walang kapangyarihan ng kalaban to distract in this fellowship, Panginoon. We declare in the name of Jesus that this fellowship will be victorious in the name of Jesus, O God. Thank you, Father God, sa aking buhay, Panginoon, na gamitin mo ngayong gabi, Panginoong Diyos. Ilagay mo lamang po ako, Panginoon, sa pinakamababang bahagi ng aking buhay. And allow the Holy Spirit, Lord, to speak sa aking katauhan, Panginoon. Na walang ibang masabi, walang ibang mabigkas, kundi ang salita mo, Panginoon, na siyang magbabago sa aming buhay. Na siyang magbumising sa aming mga natutulog na pananampalataya, Panginoon. We pray for the spiritual awakening in this church, Lord. For the great revival in this church, O Lord. And the great healing in this church, O Lord. Lord, gumalaw ka sa bawat buhay. Gumalaw ka sa bawat puso, Panginoon. Pag mong hayaan, O God, na matapos ang gawain na ito na walang makatanggap sa iyong salita, Panginoon. Huwag mo kaming hayaan na lumabas sa pintuan, Panginoon, na hindi mo kami pinagpala spiritually, physically, Panginoon. Huwag mong hayaan, O God, na lumabas kami sa pintuan, Panginoon Diyos, na hindi kami ma-repress, O God. Hindi kami ma-revive, Panginoon. Hindi kami mabago, Panginoon. Bakos, Lord God, i-allow mo kami na lumabas sa panambahang ito, Panginoon Diyos, sa pintuan ito, Panginoon. Pagkatapos ng gawain mo, O God, dala namin ang iyong kayamanan. Na wala man kayamanan, kundi ang salita mo, ikaw, Panginoong Jesus, ang siyang naming dala-dala, Panginoon, sa pag-uwi namin sa mga kanya naming matahanan ng Lord God. Pero right now, as we go through, Lord, sa gawain mo, Panginoon, allow the Holy Spirit to empower this place, O God. To empower this place, O Lord. To empower this place, O God. Lord, i-empty mo aming mga puso. Ano man, sino man sa amin, O God, kami man may daladalang mga kabigatan sa puso, mga problema sa buhay, sitwasyon, Panginoon, confusion sa aming mga isipan, Panginoon Diyos, mga doubt, Panginoon, sa aming mga puso. Lord, I pray that after this fellowship, O God, lahat kami, Panginoon Diyos, ay ma-revive, Panginoon. And Lord, empty mo kami mga puso, Panginoon Diyos, upang kami punong-puno. Mapunuan kami, Lord God, ng iyong mga salita, mayaman at banal mong salita, Panginoon. And thank you, Jesus. Ilagay mo lamang po ako, Lord God, hallelujah, sa iyong likuran. At ikaw ang makita, Panginoong Diyos, hindi lang namin basta makita, kundi marinig, Panginoon. Matanggap ang iyong salita, O Lord God.
Makita ka namin, marinig ka namin, Lord, sa aming mga buhay. Ma-encounter ka namin, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Remind us always, O God, that we are now, O Lord, in the end times, O Lord. I-remind us, O God, na hindi kami basta isig o laki, Lord, sa aming pananampalataya. I-remind us always, O God, that we are now in Matthew chapter 24, O God, na pamumuhay, Panginoon. That those signs, O God, na sinabi mo nandiyan na, Panginoon. And Lord, thank you very much, Lord. Kaya gabi, Lord God, we pray, hayo na victory sa iyong gawain, Panginoon Diyos, sa iyong mensahe. I pray, O God, the Holy Spirit, Lord, to speak sa bawat isa, Panginoon. Lord, purihin ka, nagkila ka sa lahat. Panginoon, muli, binabalik namin sa iyo ang pinakamasang puri pasalamat sa palang mga anak at malang Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen and amen, Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Maluwag pa dito, lagyan ng upuan. O wala ng upuan? Dito po. Amen. Dito po kayo. Napakabuti ang Diyos natin, mga kapatid. Meron pa rito sa harap, tatlo. Dito pa, meron pa rito isa. Apatan pa dito. Praise God. Amen. Kumpleto na. Dito pa, may dalawa pa dito. Amen. Hallelujah. So, mapagpalang gabi sa lahat, mga kapatid. Meron tayong bisita. Amen. Sa bagay, marami naman tissue dito eh. Amen, hallelujah. So, isang palakpak na sa ating Diyos, mga kapatid. Sa mga bago, amen, ako po si Kuya Eli, mga kapatid. Kung hindi nyo malalang pangalan ko, yung kalbo sa solim. Yun na yun siya. Amen. Madaling makilala. Sabihin mo lang, sino ba yun? Yung kulang buhok sa solim, yun na siya. Si Kuya Eli yun. Amen. So, ating pag-usapan, mga kapatid, amen, hallelujah, ay patungkol, mga kapatid, doon sa spirit-guided believers. Amen. So, ano ang ibig sabihin, mga kapatid? At mapapansin po natin, ito yung kailangan ng bawat mananampalataya, hindi lang mananampalataya, bawat nilalang na tao, mga kapatid. Kailangan ito dahil nandito na po tayo sa end times. Kung titinan po natin ang panahon, kung itutugma natin sa Biblia, mga kapatid, nandito na po tayo sa chapter 24, Matthew na buhay. Ngayon, nawa pagkatapos ng mensaheng ito, mga kapatid, nawa, ang sabi ng kanta kanina, you are still my first love. Amen? So pagkatapos ng mensahe ito, nawa na siya pa rin yung first love natin. Amen? Wow, punting nag-amen. Amen? Amen. Huwag kang mag-alala, mga kapatid. Ito, hindi ito pananakot. Walang pananakot. Amen? Hindi ka nagpunta rito para matakot, mga kapatid. Nagpunta tayo rito para matuto tayo. At makilala natin ang Diyos na buhay. Amen? Kasi ang nais natin, mga kapatid, ang goal natin, amen, ay makasama na tayo doon sa kaharian ng Diyos. Amen? Ang goal ng bawat isa sa atin, nawa,
ay yung makatira doon sa pinangako ng Diyos na bahay na kung saan mga kapatid, piniprepare niya ngayon. Amen. At naniniwala ako na tapos na. Ang problema nga lang, ikaw at ako. Tayo, mga kapatid. Dahil ang nais ng Diyos, sabi ng Biblia, na lahat, ang nais ng Diyos ay maligtas. Yan ang gusto niya. Ang tanong lang sa atin, mga kapatid, tayo, ikaw at ako, gusto mo bang maligtas? Lahat gusto yan, mga kapatid. Amen. So ating pag-usapan ngayon, amen, spirit-guided believers. So ang verse natin, amen, ang chapter po natin, but then dito po tayo sa, amen, mamaya pagkatapos ng gawain, balikan nyo itong panulat ni Judas, hindi si Judas Iscariot, si Judas to mga kapatid na kapatid ni James. Amen. Kasi si Judas wala na siyang panulat kasi nagbigti nga siya. Amen. Dahil pinagkanulo nga niya ang ating Panginoon. So ang sabi niya dito, basahin ko lang po ito. Ito yung sinabi niya mga kapatid na gusto niyang sumulat patungkol sa salvation nating na-receive. Pero ang sabi niya, mayroon siyang mas higit na ipapaalala sa atin, isasabihin sa atin mga kapatid. At ito yung sinabi niya. Basahin ko lang po, sabi niya dito, from Jude, isang chapter lang po ito ng Book of Jude. Itong buong chapter na ito yung pag-usapan natin. Amen? Ang sabi niya dito, from Jude, a servant of Jesus Christ and brother of James, to all whom have been called by God, God the Father loves you. Tandaan po natin mga kapatid, ang Panginoong Diyos, mahal na mahal po niya tayo. Amen. Walang sino man dito na hindi mahal ang Diyos. Lahat mahal na. Lahat special sa Kanya. Dahil binigay niya yung anak niya mga kapatid para maligtas lang po tayo. Sa atin nga lang kasi mga kapatid, matigas ang ulo natin. Kaya katirod kanina na sa atin ang problema. Lahat gusto natin maligtas. Amen. Pero ang tanong, are we mga kapatid spirit-guided believers? Yun yung pinakatanong doon. Amen. Sabi nito, to all whom have been called by God, God the Father loves you, and you have been kept safe in Jesus Christ. Safe po tayo mga kapatid sa ating Panginoon. Iniingatan po tayo ng Panginoon, tandaan po natin yan. At sabi niya dito, all mercy, peace, and love be yours. God will punish sinners. Amen. Maliwanag mga kapatid. It's a biblical na parurusahan ng Diyos ang mga makasalanan. Pero alang gusto ng Diyos, maligtas po ang lahat. Sabi niya dito sa 3, tuloy ko mga kapatid, dear friend, I wanted very much to write to you about the salvation we all shared together. Gusto niya sumulat ng about salvation, yung kaligtasan, si James. Pero ang sabi niya dito, mga kapatid, but I felt the need to write to you about something else. I want to encourage you to fight hard for the faith that God has given, that God gave His holy people. Sino yung mga holy people na pinagkataon ng faith? You and me. At sabi niya dito, fight hard. Amen? Sabi niya, and it is good for all time. Some people have secretly entered, tandaan mo natin ito mga kapatid, some people have secretly entered your group. They have already been judged guilty for the things they are doing. Luego, the prophets wrote about these people. Sino yung mga people na to? Sabi niya, they are against God. They have used the grace of our God in the wrong way to do sinful thing. Sinangkala nila ang grace. Amen? Sa kanilang maling gawa, ang sabi nila may grasya naman eh. Amen, nandiyan ang grasya, available ang grasya, mga kapatid. Pero, ang grasya ba, mga kapatid, may liligtas ka dyan, may liligtas ka, amen, maligtas ka, ang grasya. Nandiyan ang kaligtasan, amen.
Pero tanong sa atin, mga kapatid, naintindihan ba natin kung ano ang grasya? Amen? Sa tingin nyo, kahit gumagawa tayo ng masama, kasalanan, hindi natin kilala ang Diyos, amen, din ang grasya. Parang ang grasya ba ay para palabunutan lang, na nabunod ka, nandiyan ang grasya at nasayo na ang grasya? Hindi yun ganun, mga kapatid. Amen? Kaya sabi niya dito, they are against God. They are use the grace of our God in the wrong way. To do sinful things, they refuse to accept Jesus Christ, our only Master and Lord. Amen? And sabi niya, I want to remind you all of something that you already know. Remember that the Lord saved His people by bringing them out of the land of Egypt. But later the Lord destroyed all those who did not believe. Amen? And remember the angels who had power but did not keep it. They left their own home. So the Lord has kept these angels in darkness. They are bound with everlasting chain to be judged on the great day. Also remember the city of Sodom and Gomorrah and the other towns around them. They acted as the angels who did not obey God. Their town were full of sexual sin and men having physical relation with men. They suffered the punishment of eternal fire as an example for all to see. Amen? So it is the same, sabi niya, with these people who have entered your group, katulad, mga kapatid, ng parusa, amen, ng mga sasapitin, ng mga nakapasok, sabi niya, na hindi kumikilala sa Panginoon. They are pretending to be Christian, pretending to be born again, but hindi sila totoong Kristiyano, mga kapatid. Sinabi dito, it is the same with these people who have entered your group. They are guided by dreams. They make themselves dirty with sin. They reject God's authority and say bad things against the glorious angels. Not even the archangel Michael did this. He argued with the devil about who would have the body of Moses. Michael did not dare to accuse the devil with insult. He said, "The Lord punish you." Amen. Si Michael, mga kapatid, may tatlo silang anghel. Si Michael, sa yung panpinuno ng mga sundalo, mga angels na warrior sila. Si Gabriel, sa yung angel ng messenger. Si Lucifer, mga kapatid, si Satan, before sa naging Satan, he was Lucifer. Amen. Worshipper siya. Kaya nirespeto pa rin ni Michael si Lucifer, mga kapatid. Hindi siya na-accuse. But sinabi niya, God punish you. Amen. Ang angels yun, mga kapatid. Tayo minsan. Amen. Sabi niya, the Lord punish you. But these people say bad things about what they do not understand. Tandaan po, but those people say bad things about what they do not understand. They do understand some things, but they understand them not by thinking, but by feeling, the way dumb animals understand things. And these are the very things, sabi niya, that destroy them. It will be bad for them. They had followed, sabi niya, the way that Cain went. Ano yung ginawa ni Cain sa kanyang kapatid? Pinatay niya. Dahil sa selos. Doon sa giving, sa pagbibigay, sa bigayan, mga kapatid. To make money, sabi niya, they have given themselves doing the wrong that Balaam did. Si Balaam, binenta niya yung ano niya, mga kapatid, si Balaam is a prophet. Pero nagpababahid siya. At the same thing, mga tao, mga kapatid, sa kasalukuyan ganun din. Amen? Ginagawa nila ang Word of God para magkapera.
At hindi ligid sa kalaman po natin yan, mga kapatid, na maraming gumawa. At sabi niya dito, they have fought against God as Korah did. And like Korah, they will destroy. Kilala niyo si Korah, mga kapatid. Si Korah doon sa Numbers chapter 16. 16 ba yun? Amen. Sa Numbers 16, si Korah, mga kapatid, nag-rebuild siya kay Moses. Ang sabi niya kay Moses, ang tingin niya kay Moses, na si Moses ay mas higit sa kanila. Bakit hinihigit mo yung sarili mo sa amin? Pero alam nila na si Moses, mga kapatid, tinawag siya ng Diyos. Amen? Sa bandang huli, balikan niyo po yung Numbers 16, basahin niyo lahat yun. Doon sa baba, nilangon sila ng lupa. Amen? Sabi niya dito, they are like dirty spot. Yung mga tao na to, sabi niya, they are like dirty spot in the special meal you shared together. Amen? They eat with you and have no fear. They take care of only themselves. They are clouds without rain, and wind blows them around. They are trees like that have no fruit when it times and are pulled out of the ground. So they are dead 2 times. Amen? Yung mga tao na ito, mga kapatid, katulad yung mga puno na kung season niya na mamunga, hindi siya namumunga. Amen? At katulad ng mga alon dito na sa dagat na walang patutunguhan. Amen? And sabi niya, they are like wild, sabi niya, waves in the sea. These people do shameful thing in the same way, wave, make foam. They are like stars that wander in the sky, a place the blackest darkness has been kept for them forever. Enoch, sabi niya, the seventh descendant from Adam, said this about these people. Si Enoch, mga kapatid, wala tayong matagpuan sa Bibliang Enoch na Book of Enoch. Pero meron siya doon sa Genesis. Kunti lang siya dito. Pero nupisahin niya yung mga tao na to kung anong mangyayari. Ang sinabi na nito, nakita ito ni Judas na si Enoch na propesay niya na ang mangyayari sa mga tao na to, sabi niya, Enoch, the seventh descendant from Adam, said this about these people. Look, the Lord is coming with thousands and thousands of His holy angels. The Lord will judge every person. Kapatid. He is coming to judge everyone and to punish all who are against God. He will punish them for all the evil they have done against Him, and He will punish the sinners who are against God. He will punish them for all the evil things they have said against Him. And these people always complain and blame others. They always do the evil things they want to do. They brag about themselves. The only reason they say good things about others people is to get what they want. Amen? Warning and things to do. Dear friends, remember what the apostle of our Lord Jesus Christ said before. They said to you, in the last time, ito na mga kapatid, in the last days, in the last time, there will be people who laugh about God. They will do only what they want to do. Nakita sa mga nababalitaan natin, mga kapatid, they are mocking God. Ano nangyari doon sa mga bansa na binamak nila ang Panginoon? Tinatawa nila ang Panginoon, mga kapatid. Ano nangyari after nang ginawa nila yun? Disaster, amen? Sabi na, in the last time, there will be a people who laugh about God. They will do only what they want to do, things that are against God. These are the people who divide you. They do only what their sinful self want. They do not have the Spirit. Amen. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Mag-pray mga kapatid. Hallelujah Lord Jesus. Maraming salamat po Panginoon sa iyong salita na nabasa ngayon Lord ngayong gabi Panginoon na saan Lord ito ang mensahe na pinagkatiwala mo Lord ngayong gabi sa amin. And let your word O God empower
I-empower mo ang salita mo ito, Panginoong Diyos, na kung saan, Lord, makuha namin ang pinakamensahe mo sa aming buhay, Panginoon. Nasang mabago, Lord God, naming buhay, ma-awaken aming spiritual, Panginoong Diyos, at magising aming pananampalatayang natutulog, O Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoong Diyos, purihin ka dakila ka sa lahat. This we pray. Amen. So ito yung pag-usapan natin, mga kapatid. Nakita natin, kung napansin po natin, mayroon na tatlo na binanggit doon sa Old Testament. Si Korah, amen, si Cain, at si Sodoma. Ano yung mga kasalanan doon, mga kapatid? Si Korah nag-rebel. Sa Sodoma, sexuality, immoral. Amen. Si Balaam, about money. At yun, mga kapatid, sa kasulukuyan, yun din ang nangaganap ngayon. Amen. Kaya ito, spiritual guided believers, ito yung kailangan. Dahil we are now in the last days, mga kapatid, kailangan natin na mag-guide tayo ng Holy Spirit. Amen. Kailangan na mapanahanan tayo ng Holy Spirit. Hindi lang basta tayo, mga kapatid, na dumalo, amen, sa lahat ng gawain, pero mga kapatid, nais, i-desire po natin na mapanahanan po tayo ng Banal Espiritu. Amen. Dahil hindi sapat, mga kapatid, na dumalo lang po tayo. Amen. Kailangan, mga kapatid, ang Banal na Espiritu. Isang faktor yan ang pagdalo na mapanahanan tayo ng Holy Spirit. Dahil nandito, mga kapatid, ang presensya ng Diyos, nandito ang kapayapaan ng Diyos. Amen. Sa sanctuary niya. Amen. Nandito, mga kapatid, ang hinahanap natin na kapayapaan. At hindi natin mahanap sa labas. Sa mga ibang hindi mananampalataya, hindi natin ito mahanap, mga kapatid. Nandito po siya. At sino siya? Si Jesus. Amen. Kaya ito po, mga kapatid, ang pag-usapan po natin. Habang tayo, as we go through, mga kapatid, sa gawain, pray. Mag-pray po tayo. Manalangin po tayo. Amen. Na ma-encounter natin siya. Mabago tayo, mga kapatid. Tawag doon. Palambot ang puso natin. Amen. Amen. Dahil ito po yung it matters, mga kapatid, sa ating Diyos. Hindi yung intellectual natin, hindi yung ability natin. Ito ang importante sa Diyos, mga kapatid. Hindi nasusukat sa gandang lalaki mo, sa haba ng buhok mo. Amen. Sa damit mo. Pero mga kapatid, dito po siya. Kaya mahalaga po ito, mga kapatid. Ngayong gabi, sikapin po natin, amen, na matagpuan po natin siya. Huwag tayong papayag na hindi natin sa encounter ngayong gabi. Amen. Amen. Ito yung aim natin, mga kapatid, ngayong gabi na ma-encounter natin ng Diyos. Amen. Amen. Dahil hindi ito aksidente na nandito tayo lahat. May purpose kung bakit nandito tayo. Ang Diyos nangungusap, mga kapatid, huwag tigasan ng puso. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Mga kapatid, inalay na ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin, para maligtas. Kung pagod ka, naniniwala ako, mga kapatid, paglabas mo, pahinga ka na. Lahat man tayo pagod, mga kapatid. Pero ang pakiusap ko lang, manalangin ka sa upuan mo, i-encounter mo ang Panginoon. Huwag kang papayag, Lord, hindi ako papayag. Nang yung gabi, hindi mo ako baguhin. Dahil nais kita. Nais ko, Lord, na mag-guide ako ng banal ng Espiritu. Yan yung nais natin. Yun yung i-pray natin, mga kapatid. Dahil ito yung importante sa buhay. Na mapanahanan po tayo ng banal Espiritu. Dahil ang banal Espiritu mo, isa yung tatak natin bilang anak ng Diyos. Kung wala ang banal Espiritu, hindi ka anak ng Diyos. Biblically, mga kapatid. It says in Romans. Amen. So sabi niya dito, mga kapatid, sa ating text ngayon gabi, trust the Lord with all your heart. Alam niyo, the greatest deception sa kasalukuyan, mga kapatid, ay yung naniniwala sa iyong sarili. Naniniwala ka sa iyong sarili.
Ito yung nagdadala sa atin mga kapatid. Amen. Sa impyerno. Sa ayaw nyo at sindi. Sa ayaw nyo ba? Naniwala. Ito mga kapatid ang naglilinlang sa atin. Ito, sarili natin. Hindi yung kapatid, hindi yung katabi mo. Ikaw mismo. Kaya ang sabi niya dyan, do not lean on your own understanding. Doon sa baba. Sabi niya dyan, trust the Lord with all your heart. Ano yung sabi niya? Heart, hindi yung mind. Kaya nga sabi ko, ito mahalaga, mga kapatid. Napakahalaga ito sa Diyos. Sabi niya, don't depend on your own understanding. Sabi ko nga, the greatest deception sa kasalukuyan, sa iyo, yung sarili mo. Dahil lagi tayo dito. Dito tayo nakafocus mga kapatid. Naniniwala po tayo dito. Hindi sa ilot tayo naniniwala. Amen? So remember the Lord in everything you do. Minsan mga kapatid, nakakalimutan po natin ang Panginoon sa lahat natin ginagawa. Lalo pag kayong halimbawa nandun tayo sa punto na medyo alanganin. Alanganin na desisyon, amen. Alanganin na buhay. Sitwasyon mo, problema, pamilya mo, trabaho mo. Sabi ng Lord, remember the Lord in everything you do. At sabi diyan, and He will give you success. Yan ang pangako niya dyan sa baba. Pag inaalala mo lagi ang Diyos, mga kapatid, sa lahat ng ginagawa, sabi diyan, He will give you success. At napakahalaga na huwag tayo mga kapatid mag-depend sa ating sarili. Amen. Dahil dyan po tayo malilinlang. Lilinlangin ka niyan. Sabi niya, trust the Lord with all your heart. With all your heart. Lahat ng gagawin mo mga kapatid, lahat ng desisyon mo, lahat ng sa pamilya mo, sa trabaho mo, lahat ng sa inyong buhay, trust the Lord. Amen. With all your heart. Wala nang iba. And don't depend on your understanding. Dahil kung nangyari yan sa buhay mo, you are depending on your understanding, hindi ka, kahit anong gawin mo, dalo sa gawain mga kapatid, hindi ka mapahanan ng Holy Spirit. Malayo ang Banal Espiritu sa iyo. Dahil hindi mo siya na-acknowledge, hindi mo siya tinatanggap, hindi mo siya pinapasok sa buhay mo. Dahil nga mataas ang iyong ego. Pero kung in-acknowledge mo siya, inalala mo siya lagi, everything you do, lahat ng iyong gagawin, and He will give you success. Tandaan natin mga kapatid. At paano tayo magkaroon mga kapatid ng sa binasa natin kanina, paano natin, how do we deal doon sa mga tao, doon sa katulad mga kapatid, binasa natin kanina, ng mga ugali ng mga tao, amen? Yung mga nakikita natin, yung mga nakasalamuha natin, paano natin tumatayuan? Paano tayo manatiling matibay sa gitna ng sitwasyon mo, sa gitna ng problema mo, sa gitna mga kapatid ng mga nangyayari, nakikita, naririnig, paano natin ito tatayuan? Nananatili tayo matibay sa pananampalataya. Huwag mong isipin napakarunong mo na. Matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama. Number 7, yan sabi niya, huwag mong isipin napakarunong mo na. Dahil kung karunungan ang pag-usapan ng wala tayong karunungan. Ang Diyos ang pinakamarunong sa lahat. Amen? Amen. Kung sa karunungan lang natin, walang-wala yan mga kapatid. Sa Panginoon. Yang sabi niya doon na trust the Lord with all your heart. At huwag tayong magdepende sa karunungan natin. Dahil ang sabi niya, huwag mong isipin napakarunong mo na. At ang sabi niya, matakot ka sa Panginoon. Ang gawin mo, matakot ka sa Panginoon. Amen. Amen? Hindi yung takot na taguan mo siya, hindi mga kapatid. Ang sabi niya, matakot ka na gumawa ng kasalanan. Amen. Ipanalangin mo sa Panginoon na, Lord, give me a heart to hate what you hate. Ano yung hate ng Lord? Sin, mga kapatid. Yun yung panalangin natin araw-araw. Alam niyo mga kapatid, sa buhay ko yun ang laging panalangin. Pag-gising ng umaga, Lord, give me a heart today that hate what you hate and love what you love. Tingnan mo agad ang transformation sa buhay.
Ako hindi ko mga kapatid pinagyayabang dahil wala akong ipagyabang kundi ang ating Panginoon Jesus lamang mga kapatid. Amen. Wala na akong iba kundi siya lang. Kaya sabi niya, huwag mong isipin, napakarunong mo na. Matakot ka sa Panginoon. Subukan natin ipag-pray, Lord, give me a heart today, tonight, to hate what you hate. And sabi niya doon mga kapatid, para matayuan po natin, kailangan magkaroon po tayo ng stability in Christ. Stability yung katibayan mga kapatid. Dahil maraming mananampalataya mga kapatid na wala ito. Katibayan sa ating Panginoon, katibayan sa pananampalataya. Na kunting sitwasyon lang, kunting problema mga kapatid. Kung sa problema lang, hallelujah, mapapahayo lang ka kung anong problema mga kapatid, sitwasyon namin mag-asawa. Pero bakit mga kapatid nananatiling nakatayo ang iyong Kuya Eli sa harapan ninyo? Yan ang nais ng Lord eh. Ang problema nandyan, marami ang problema, sitwasyon mga kapatid. Baka hindi nyo alam, mga kapatid, hallelujah. Ang demand letter na nung nakaabang sa Pilipinas, demand letter yun ha. Pero bakit ang nakaabang, nakatayo ang iyong Kuya Eli? Dahil si Jesus mga kapatid. Dahil si Kristo. Dahil makapangyarihan po siya. Hindi hadlang yung mga demand letter mga kapatid, hindi hadlang kung ano, magkano ang utang. Milyones, hundreds, thousand, hindi yun, it doesn't matter mga kapatid. Hindi yan makakapagtigil sa'yo at sa akin halimbawa na tumayo sa Panginoon Jesus mga kapatid. Amen. Dahil siya lang po ang lalapitan natin. Wala na pong ibang Diyos. Hindi yung katabi mo, lapitan mo, hindi pong sino. Si Jesus lang ang lalapitan po natin mga kapatid. Sa anong sitwasyon ka meron ngayon, declare in the name of Jesus, tanggal yan. Amen. In Jesus' name, Lord. Amen. Kung sa sitwasyon lang, amen. Mga kapatid, alam nila yan. Mga kapatid. Kaya ito ang kailangan natin, stability in Christ. Katibayan sa Panginoon Jesus mga kapatid. Na kaanuman nung dumating sa iyo, matanggal ka man sa trabaho mo, mawalan ka ng trabaho, amen? Mawalan ka ng mahal sa buhay, mawalan ka ng lahat. Manatili ka pa rin nakatayo. Si Job, mga kapatid, binagyan tayo ng Diyos na example, si Job. Si Job, kinuha lahat, maliban ng kanyang buhay. Pero nanatiling tumayo sa Diyos, mga kapatid. Si Joseph, bininta ng kanyang mga pamilya, mga kapatid. Pero nanatiling tumayo. Ano nangyari sa kanya? Pinagpala po siya. Amen. Si David, amen? Tininan siyang mababa ang mga kapatid niya. Tumayo siya sa Diyos, mga kapatid. Hinarap siya si Goliath. Ano nangyari kay Goliath? Patay si Goliath. Si Peter, si Paul, Apostle Paul. Nabilanggo po siya, mga kapatid, nasa bilanggo siya. Sumusulat. Kaya ito yung mga binabasa natin, pinangaralan po natin, binabasa natin ng Biblia. Nanatili siyang tumayo sa Panginoon Jesus natin. Ikaw, kapatid, kaya mo bang tumayo sa sitwasyon na mayroon ka sa Panginoon? Amen, mga kapatid. Dahil hindi man ito habang buhay ang problema. Pansamantala po lang yan. Amen. Amen. Kailangan natin mga kapatid, stability, yung katibayan po natin. Amen? So, ano kailangan natin? Understanding stability in Christ. Ano po ang ibig sabihin mga kapatid is understanding stability in Christ. Amen? Hallelujah. Christ is our source of stability. Kung tayo mga kapatid, sa kanyang salita, nakatayo tayo, if we are rooted in Christ, mga kapatid, hindi tayo basta matitina. Like Apostle said, mga kapatid, the spiritual stability is a hallmark of a mature Christian life. Mature, mga kapatid, Christian life. It involves a deep-rooted faith that is not easily shaken by the external circumstances or false teaching. Amen? Apostle Paul said that we have this treasure from God, but we are only like clay jars that hold the treasure.
This show that this great power is from God, not from us. Amen? Sabi niya, Apostle Paul said, we have trouble all around us. Amen? If we have stability in Christ, even we have trouble all around us, but we are not defeated. We do not know what to do, but we do not give up. Amen? We are persecuted, but God doesn't leave us. We are hurt sometimes, but we are not destroyed, mga kapatid. Pag meron kang stability in Christ, pag matibay ka sa Panginoon, mga kapatid, ito yung sinabi ng Apostle Paul. Meron ka mang troubles, amen? You are not defeated. You do not know what to do, hindi mo alam, makukumpuse ka, hindi ka give up, hindi ka bibigay. Amen? And therefore, sabi niya, sa lahat ng ito mga kapatid, para mapagtagumpayan mo ito, ang sabi ng 1 Corinthians 15:28, always excel in the work of the Lord. Mag-involve ka, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ito mga kapatid ang nais ng Diyos na meron ka. Meron tayo. Kaya sikapin natin na magiging matatag ang pananampalataya po natin. Kasi ito yung number one. Ito yung kailangan natin. Kailangan mo at sa akin mga kapatid. Sa araw-araw, ito yung dapat na meron tayo. Hindi ito dapat nawawala sa buhay ng isang tao. Amen? Sabi diyan, Christ is the rock upon which we build our life. He is the unchanging, eternal, and reliable foundation that provide us with stability in a world that is constantly changing. Amen. Sa mundong makasalanan, sa mundong maingay, mga kapatid, wala tayong ibang sasandalan kundi ang Panginoon. Magiging matibay ka sa Panginoon, mga kapatid. Ang sabi ng Matthew, dumating man ang mga ganitong pangyayari, that time, sometimes, some might say to you, look, there is Christ, or another person might say, there he is, but don't believe him. Sa ganitong pangyayari mga kapatid, halimbawa kanina, false teaching. Hindi ka basta-basta sumusunod. Hindi ka basta-basta makukuha. Dahil alam mo kung anong tinatayuan mo. Anong tinatayuan mo? The Word of God. Jesus. Mga kapatid. The only Messiah. The Anointed One. Ang tinatayuan mo. Kaya matibay ka. Alam mo kung saan ka lumugar. Alam mo kung saan ka tumayo. Si kanino ka tumayo is Jesus. Dumating man ang sabi nila na nandyan ang Kristo, dumating na. Huwag kayong maniwala. Dahil ang sabi ng Biblia, kung paano siya nagasin, ganoon din ang kanyang pagbalik. Makikita lahat ng tao ang kanyang pagbalik, mga kapatid. Nakita niyo ba siya? Hindi ba? Amen? Huwag kayong maniwala pag mayroong magsasabi na nandyan na ang Panginoon, nasa kwarto na. Amen? Sabi na dyan, false Christ and false prophet will come and perform great things and miracles. They will do these things to the people God has chosen. Ikaw at ako, mga kapatid. Gagawin nila yan. They will fool them if that is possible. Now I have warned you about this before it happened. Pinapalaran tayo ng Biblia na bago mangyari po ito, mga kapatid, kailangan maging matibay ka. Na naman yung dumating na aral, marinig mo na aral, amen, makita mo, marinig mo, hindi ka basta-basta matinag, hindi ka basta-basta mabuwal, dahil nakatayo ka dito, nakatayo ka sa Panginoon. At yan ang dali natin sa araw-araw ng buhay natin, mga kapatid. Kung meron tayo dyan, ma-develop po natin yan, hallelujah. Pagdating ng Panginoon, kasama po tayo lahat. Amen. Walang maiwan, mga kapatid. Believers to grow spiritual maturity and stability. Kailangan ito ng mananampalataya, mga kapatid. Pagdating ng mga ganitong sitwasyon, mga false teaching, amen, mga pagsubok sa buhay, sa kasalukuyan na buhay, believers to grow in spiritual maturity and stability. Ang sabi ng Ephesians 4, at kapag naabot na natin ito, yung stability in Christ, yung katibayan mo sa Panginoon, sabi niya, at kapag naabot mo na ito, hindi na tayo tulad ng mga bata na pabago-bago ng isip at nagdadala ng iba't ibang aral ng mga taong nanilinlang.
na ang hangad ay dalhin ang mga tao sa kamalian. Amen? Ephesians 4, mga kapatid. Sa halip, sabi niya, ipapahayag natin ang katotohanan. Sino ang katotohanan? Is Jesus, mga kapatid. Is the truth. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. I am the truth. At sa halip, sabi niya, ipapahayag natin ang katotohanan ng may pag-ibig. Upang sa lahat ng bagay ay higit tayong maging katulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Amen, mga kapatid. Kaparti ba tayo ng katawan ni Kristo? Amen. Sigurado? Amen. Alam niyo mga kapatid, maraming claimant na born again, maraming claimant na Christian, maraming claimant na they are connected, mga kapatid, in the body of Christ, but they are not connected in the head of Christ. Amen? Claimant sila na body sila. Sila yung kamay, sila yung paa. Amen? Lumalakad sa pananampalataya, but they are living in unrepented life, mga kapatid. Nagrepent kami, Kristiyano kami. Pero yung katawan nila hindi nakakonekta sa ulo. Kaya yung buhay, patuloy pa rin. Sabi, nagrepent kami. Ang ibig sabihin ng repentant, mga kapatid, nagrepent ka, pinutol mo yung buhay mo ng luma, lumiko ka sa Panginoon. Niyakap mo siya. Yun yung totoong kabahagi ng katawan ni Kristo. Hindi yung sabi mo na katawan ako ni Kristo, kabahagi ako. Pero hindi ka konektado sa ulo niya. It's false, mga kapatid. Wala kang tibay. Pag gano'n ang buhay. Dumating ang false teaching, circumstances, sabi niya kanina, laglag. The importance of stability in Christ. Mahalaga ba, mga kapatid, ang katatagan sa Panginoon? Gaano ba ito kahalaga sa buhay mo sa akin? Stability in times of trouble. Sabi niya kanina, may mga dumating. Amen? Na kasama nyo, kasalo ninyo. Kasama nyo kumakain. At ang mga pakay lang nila, amen, sabi niya ay division. Ngayon, how do you deal? Paano natin i-deal ito, mga kapatid? Stability in times of trouble. Trouble yan. Pag nasa loob panambahan yan, naganap sa panambahan, naganap sa trabaho man, trouble yan, mga kapatid. Amen? So when we are grounded in Christ, we can stand firm in the face of trials, tribulation, and adversities. John 16:33, sabi niya, I have said these things to you, that in me, sabi niya, you may have peace. Sino nagsasalita dyan? Is Jesus. In the world, you will have trouble, tribulation, but take heart, I have overcome the world. Amen. Huwag tayong mag-alala, mga kapatid, sa mga problema meron ka. Ano man yung nakita mo, yung binasa natin kanina sa Jude, dumating man yung maganong sitwasyon, take heart. Sabi niya, but take heart, I have overcome the world. Huwag kang mag-alala. Dahil na-overcome na ng Lord ang mundo. Gawin mo lang, mananampalataya ka sa Panginoon. Maniwala ka. Lakaran mo pananampalataya mo ng katibayan. At walang alalahanin, mga kapatid. Dahil na-prepare na lahat. Sa buong araw, pag-gising mo pa lang, ang Lord, mga kapatid, na-prepare na lahat yung kailangan mo hanggang pagtulog mo. Yan ang Diyos natin. Ganun tayo kamahal. Hindi natin namamalayan, mga hindi natin alam. Na pag-gising po natin, even na hindi natin sa pasalamatan, sa buhay na meron tayo, even hindi natin mag-pray, si Lord, prepare na pa rin lahat yan, mga kapatid. Ganun siya kabuti sa atin. Lahat ng kailangan mo sa buong araw. Kaligtasan mo, yung kalusugan mo, pamilya mo, lahat, trabaho mo, naplanta na yan. At taguin mo lang, enjoy mo lang, mga kapatid. Sabi niya dyan, sa mga tao na gumagawa nito, blessed is the man who remains steadfast under trials. For when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. Amen. Amen. Hallelujah. So, achieving stability in Christ. Paano magkaroon? Paano natin ito ma-achieve, mga kapatid?
Halimbawa, meron tayong goal na isiniset mga kapatid sa buhay natin. Kailangan natin ito na ma-achieve natin. Amen? So, itong stability in Christ, paano natin ito ma-achieve? Para magkaroon tayo. True faith in Christ, mga kapatid. Dahil kung walang mga sa Panginoon, wala ka naman katatagan sa Kanya. Kung hindi mo siya kilala, hindi mo ma-achieve ang stability in Christ, mga kapatid. Sabi niya, but dear friend, use your most holy faith to build yourself strong up. Sabi niya, use your holy faith, mga kapatid, to build yourself up, to achieve, mga kapatid, the stability in Christ. Pray with the Holy Spirit. And keep yourself in God's love. Wait for the Lord Jesus Christ with His mercy to give you life forever. Psalm, sabi niya, 46, know that I am God. Kilalanin mo ang Diyos, mga kapatid. Amen? And our stability in Christ begins with knowing Him and have faith in Him. We must believe in Christ, trust in His presence, in His promise. Basahin po natin mga kapatid, 2 Corinthians 1:20, and all the promises of God, yes and amen to His Son. Amen. Rely on His strength. Philippians 4:13 mga kapatid. And building strong relationship with God. Isa yan mga kapatid. Para ma-achieve natin the stability of Christ, in Christ, building a strong relationship with Christ. In Joshua 1:8, sabi niya, this book of the law shall not depart from your mouth. Para magkaroon tayo mga kapatid ng relationship, ma-develop po natin ang relationship natin sa Panginoong Diyos, huwag natin ito kaligtan, basahin, ipamuhay, i-meditate araw at gabi. Saan ka man nandoon, find time mga kapatid to read the Bible. Kung tamad ka magbasa, mayroong audio Bible. Kaya wala tayong rason mga kapatid sa isang araw na hindi tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Hindi tayo makabasa ng salita ng Diyos. Dahil meron tayong audio Bible, meron tayo sa cellphone. Yung cellphone mo, yan ang asawa mo pag nasa trabaho ka, di ba? I-download mo lang yung Bible apps. Pag tamad ka magbasa, meron ka mang headset, lahat man tayo may headset, amen? Salpak mo lang, play mo, at marinig mo ang salita ng Diyos. At sabi niya dyan, this book of the law shall not depart from your mouth, but you, sabi niya, shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good. So ulit, sabi niya, success. Amen? Palagpakan natin ang Diyos mga kapatid. Achieving stability in Christ. Continuous po ito. Being part of church, mga kapatid. Mag-involve po tayo kung kinakailangan. Walang sapilitan po ito, mga kapatid. Pero kung ma-achieve natin stability in Christ, desire na ma-involve po tayo sa lahat ng gawain, mga kapatid. Huwag tayo lumayo sa gawain. Fellowship with others, sabi niya, believers can provide support and accountability. In Hebrew 10, sabi niya dyan, 23, magpatatag tayo, sabi niya, pagkatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan. Sapagkat ang Diyos na nangako sa atin ay tapat, mga kapatid. At sabi niya dyan, kaya sabi niya, be a part of church, amen, mag-involve. Sabi niya, huwag natin pabayaan ang mga pagtitipon. Pagtitipon natin gaya ng nakawalan ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayon. Nalalapit na ang huling araw. Biblical mga kapatid. Lalo ngayon, sabi niya, malapit na, nalalapit na ang huling araw. At nandyan na po siya mga kapatid. Anong sinabi ng Matthew chapter 24? Pag makarinig kayo, sabi niya, ng mga gira, war, kingdom against kingdom. Amen? Yan na po sila, nandyan na mga kapatid, sa paligid po natin. Nandyan na. At malapit na po yan. At ang sabi ng Panginoon, anong sabi niya doon sa chapter, sa 34?
magmatsyag kayo para hindi kayo malinlang. Amen. Through the Word of God, para ma-achieve natin mga kapatid, stability in Christ through His Word. Kaya po kanina na huwag natin ito kaligtaan pasahin. Kaya lang sabi ng salita ng Lord mga kapatid, the Word of God is the truth that stabilize us and guide us, correct us, and equip us for every good work. Ang tanong mga kapatid, we are willing to correct sa salita ng Panginoon. Ang makorek mga kapatid, hallelujah, sa mga ginagawa natin mali, masakit yan. Minsan, pagka halimbawa nakarinig po tayo ng correction, hallelujah, ang sabi nila, ang sasabihin sa iyo, condemnation yan. Preaching na yan, nakukondemn yan. Judgmental ang preacher na yan. Pag ganun mga kapatid, makarinig kayo ng salita ng Lord, saan man kayo makarinig, sa mga kapatiran, amen, to correct you, amen, to reproach you, amen, hallelujah, pray. Dahil importante po yan. Pagtuturo yan, mga kapatid. Ako nung araw, personally mga kapatid, hindi ko rin maintindihan yan. Hawain talaga kita. Pero nung dumating mga kapatid ang kaliwanagan sa salita ng Lord, ng Panginoon, napaka-importante pala. At kung hindi ko mga kapatid dininig at pinamuhay yung mga sinasabi nila, wala ako sa harapan ninyo ngayon. Sigurado ko po yan. Pero nung dumating ang salita, ang mensahe mga kapatid, sabi ng Biblia, huwag mong tigasan ang puso mo. Tanggapin mo ang koreksyon. At ang sabi niya dito, mga kapatid, sa 2 Timothy, hallelujah, sa 3:16-19, lahat ng kasulatan ay sisulat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At sabi niya, mapapakinabangan sa mga pagtuturo ng katotohanan, pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kaya kung kinukorek ka mga kapatid through the Word of God, accept it, pray it. Dahil maliwanag ang sinabi ng Biblia. Upang, sabi niya, maging karapat dapat at handa sa lahat ng pagbababuting gawa ng ang naglilingkod sa Diyos. Amen? Living with the stability in Christ. Ngayon ito na. Dito natin matesting kung tayo ba'y talaga ay matibay. Amen? Huwag naman ngayon. Wala mang testing yan. Amen? Sabi niyan, demonstrating stability in our action. Paano natin ito pinapakita, mga kapatid? Na tayo mayroong katibayan. Sa anuman meron tayong problema, anuman meron tayong sitwasyon. Amen? Paano natin may pakita? Through our action. Sabi niya, they are like, dahil lang sabi niya dito, dumating, so sa binasa natin kanina, ito yung binasa natin sa Jude 1, 12, 16, and 19. Amen? Basahin po natin yan. Pero pag dumating ang sitwasyon na ito, ang sabi ng Colossians, mga kapatid, anuman at anuman ang inyong gawain, sa salita man o sa gawa, gawin ninyo sa pangalan ng Panginoong Hesus, nang may pasasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Sinong niya? Ang Panginoong Hesus, mga kapatid. Wala sa ibang tinutumbok, wala sa ibang tinutukoy, kundi ang Panginoong Hesus. At sabi, higit sa lahat, pairalin ninyo ang pag-ibig na nagdudulot ng tunay na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa mga puso ninyo, sabi niya, ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng isang katawan, ito na kapatid, nasabi ko kaya kung ano yung sa katawan ni Kristo. Tunay ba tayo nakabahagi? Tunay ba tayo nakonekta sa katawan ni Kristo? Sabi niya dyan, paghariin ninyo ang mga puso ng kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng isang katawan, tinawag tayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Amen? Promoting stability in church, in the church. Pag dumating ito mga kapatid, Jude 1, 12, 16, and 19. Kailang sabi ng 19, yung mga tao na ito nagdudulot ng division sa church. Ngayon, paano natin ito matayuan? Paano natin ito mapanindigan? Promoting stability in Christ, in church, in the church here, dito mga kapatid, sa panambahan, sa bawat isa.
Ephesians 4:12-13 ang sabi niya diyan, ginawa niya ito upang ihanda sa paglingkod ang mga hinirang at sa gayoy lumago at maging matatag tayo bilang katawan ni Kristo. At sa 13 sabi niya, sa ganitong paraan, maabot natin lahat ng pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at ganap na lalago sa spiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad ni Kristo, tayo ni Kristo. Amen. Dumating itong Jude 1:12, 16, 19. Ito yung gagawin natin mga kapatid. Ephesians 4:13. Conclusion. Palakpakan natin ang Diyos mga kapatid. Masyado tayong seryoso. Di man ako nagagalit. Amen. Conclusion na po tayo. Sabi niya, in the broader sense, believers are called to be agent of stability in the church. Agent, ito mga kapatid. Stability, hindi po ito agent ng division. Hindi ito agent ng halimbawa, hallelujah. In our community, and the word reflecting God's unchanging nature. Hebrews, sabi niya, 13:8, remind us that Jesus Christ is the same yesterday, and today, and forever. Kaya, kailangan mga kapatid na ma-develop po natin yung stability natin sa Panginoong Hesus dahil siya po hindi nagbabago. Kailanman, kahapon, ngayon at kailanman. Ang mundo magbabago yan. Mawawala yan. Madidisappear yan. Lahat ng nakikita natin sa mundo na to, amen, hallelujah, ang sinabi ng Biblia, mawawala yan. So saan ngayon mga kapatid, saan po tayo nakatutok ngayon? To na ma-develop, amen, yung katatagan po natin. Saan man meron tayo, maging matatag. As a followers of Christ, believers are encouraged to emulate His constancy and reliability in all aspects of life. Amen, mga kapatid. Amen, hallelujah. Tayo po tumayo, mga kapatid. Amen. I call Kuya Nas to do the altar call. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Raise your concerns to the very God we heard. The Lord is able to move yan sa bawat buhay natin, mga kapatid. Allow the Holy Spirit to fill in sa emptiness na siyang hinahanap natin bilang mga lingkod ng Diyos. Hallelujah. Families restored because we Stay in the presence of God. in the presence of the Lord. Kung gusto natin na magkaroon tayo ng pundasyon, magkaroon ng No one had to say a word. katatagan ng relasyon natin sa Panginoon, ang pinakasikreto po mga kapatid ay manatili ka sa Diyos. Saan man ang tinatayuan mo sa buhay na to, marami ka ng sinubukan, For this treasure nakaparaanan kung paano mananagumpay o mag-survive sa pang-araw-araw. Inaanyayahan kita kapatid na subukan mo ang Panginoon.
So I say, stay. Subukan mo siya. Thank you, Lord. In the same manner, ibigay mo din ang iyong buhay sa Panginoon. Amen? Hallelujah. The Bible speaks, the Word of God today speaks unto us. Trust in the Lord, lean not on your own understanding, but in all your ways acknowledge the Lord. Kung gusto mo na magkaroon ng buhay na kasiyasiya at masagana, wala tayong ibang gawin ngayong gabing ito. Stay in the presence of God. Allow Him to establish the stability and the foundation of your own life by faith. Ang Panginoong Isus, nais niya na mananagumpay ang bawat isa sa atin. Ang gusto ng Panginoon na matuto tayong magtiwala sa Kanya. Allow Him, church. Hallelujah. David said in Psalm, be still before the Lord and wait patiently for Him. Fret not yourself over the one who prosper in his way, over the man who carries out evil device. But today, delight yourself in the Lord. Amen? Amen. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will act. And He will bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Stay. Father God in heaven, in the name of Jesus, Lord, we celebrate today that you found us, Lord, sitting, listening your very word. Lord, we acknowledge your holy presence, that greater things are yet to come this church, Lord. Lord, we want you more sa aming mga buhay. We want you to establish the very you, ang pagmamahal mo na hindi nagmamaliw sa bawat isa sa amin. Allow your grace to be sufficient enough for us to trust you. Father God in heaven, I reaffirm to you today na baguhin mo ang aming mga buhay. Tulungan mo kami na matuto kaming magtiwala sa inyo at matuto kaming tumayo ng may pananampalataya. Maraming salamat sa iyong mensahe, Panginoong Jesus, ang naging mouthpiece mo ng iyong lingkod, na kung saan, Lord, ibinigay mo sa amin ang pinakamensahe mo, Panginoon. Lord, I pray that this church will trust you. Help us, Lord, to count our best, na maging vigilante kami, Panginoon,
na apart from you, we cannot do anything. But in you, nothing is impossible. Lord, I pray na ngayong gabi, Panginoon, dala namin ang pananagumpay sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Dala namin ang kapayapaan at kagalakan na galing sa iyo. Ikaw ang kailangan namin sa kalagitnaan, mga sitwasyon. Tanging kayo lamang, Panginoon, ang may kakayanan na ilagay kami sa pananagumpay. Church, allow the Lord to make a good plans on your life. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Raise your hands. I invite you to raise your hands to God. Amen. Hallelujah. Do not be filled on guilty, but feel in the presence of God. Hallelujah. Holy Spirit, we want you more. Rain your love in this place. Rain the power of Christ among us today. Na ang bawat buhay ng bawat isa ay magiging bago. Our life will never be the same again. As we commit our life unto you, Lord, we ask you, O God, help us to stay. Narito ang mga kamay ng iyong mga anak, Panginoon, symbolizing a surrendering their life unto you, trusting you, Lord, that in this life, walang kasiguraduhan. Pero sa iyo, Panginoon, ang aming buhay ay mananagana at mananagumpay. And Lord, extend your hands unto us today. And help us, Lord, to learn to number our days so that we may gain a wisdom in you. Father, ikaw ang kailangan namin. Ikaw ang mananagumpay sa aming mga buhay. Patuloy mo kaming samahan. Patuloy mo kaming i-empower, Lord, that your Holy Spirit, Lord, will lead us into all truth. Dahil ang sabi mo sa iyong salita, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa amin. And that's the very word that you have given to us today. When we encounter you, when we heard the truth that comes from your word, that will set us free. Lord, kalagan mo ang aming mga buhay, ang bawat kamay, ang bawat paa ng iyong mga anak na narito. At iparanas mo, Panginoon, ang pananagumpay. Iparanas mo ang totoong pananagumpay sa buhay na to. Even in the middle of the storm in life, there is you, Jesus, standing and promise. You will never leave us nor forsake us, O Lord. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Murihin ka, dakila ka sa lahat. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Bago po tayo mag-iwalay, amen? Iyan ko po si Biso. Si Biso. Kuya Julio, samahan mo sila dito. Kuya, halika. Ano pong pangalan ninyo? Joey? Lowe? Kuya Lowe si Biso. Nasa Susan? Apelido lang yung nalala ko. Javier ba yan? Nelson. Halika po, kasama ka si Kuya. Amen. Amen. Hallelujah. Bago, pasensya na po, medyo in Jesus name. Nag-extend tayo ng content. Hallelujah. Manalangin tayo. Amen. Ay, panalangin natin na niloob man ng Lord na makasama natin sila ni Kuya Nelson saka si Loie. Amen. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Nais po namin, nais na po ipanalangin kayo. Amen. Are you willing to receive the Lord
as your Lord and Savior? Handa po ba kayo na tanggapin ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas? Amen? Amen. Na pag lumabas tayo, magkakahiwalay man tayo, alalahanin yung araw na to na may gagawin si Lord sa inyong mga buhay. Amen? Hallelujah. Sundan niyo po to, ariin yung inyong panalangin. Amen? Sabi ng salita ng Diyos na if we confess all our sins through our lips, He is faithful and just. Amen? Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sundan niyo. Amen? Bigkasin niyo. Panginoong Hesus, narito po ako, lumalapit sa iyo, at nais kitang maranasan sa aking buhay. Ngayong gabi, narinig ko ang iyong mga salita, at wala akong kakayanan na mananagumpay kung malayo sa iyo. At sapat ang iyong salita na binitawan sa kalagitnaan na kung saan ang aking kasalanan ay siyang naging sagabal sa iyong mga biyaya at sa iyong mga pagpapala. Kaya sa mga oras na to, inaanyayahan kita, Panginoong Hesus, na magiging Diyos at aking tagapagligtas. Tatanggapin kita sa aking puso, sa aking buhay. At mula sa araw na to, palayain mo ako, Panginoon, at ikaw ang siyang mangunguna sa lahat ng aking mga lakad. Samahan mo ako sa buhay na to. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, in Jesus' name, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Kuya Mark, lapit ka dito. Amen. Mayroon ka na bang isip? Uwi na talaga? Kailan? Si Lord Jay. Amen. Amen. Okay. Salingin po sa inyong kaalaman, si Kuya Mark, doon po siya. Matagal-tagal na rin dito sa ibang bansa, but yet the Lord allow those things. Provisionary po sa kanyang company at siya po'y uuwi. Amen. Dahil hindi niya na-meet o hindi na-meet yung standard ng company. Pero sa atin po, hindi po ito kalungkot. Huwag po kayo malungkot. Amen. Dahil greater things are yet to come. May mga doors na saraduan si Lord, may mga pintuan si Lord na sasaraduan sa buhay natin dahil alam niya na hindi tayo doon mananagumpay. Bakit? Meron siyang bubuksan, bintana, bubong para sa pagpapala. Amen? So, ipanalangin natin si Kuya Mark. Amen? Sama-sama tayong manalangin sa kanya. Deklarahan natin na mayroong gagawin si Lord. Amen? Hallelujah! Almighty God, Father in heaven, in the name of Jesus, Lord, narito po kami, Panginoon. Sama-sama kami magpasalamat sa buhay ni Kuya Mark. Na sa maikling panahon na nakasama namin siya sa gawain mo, Panginoon, ilang linggo. Yet, Lord, you allow this very moment na kami, Panginoon, ay mag-bless ng panalangin sa kanyang buhay, kasama ang kanyang pamilya. Lord, pinahintulutan mo man ito sa kanyang buhay na kami lahat, Panginoon, narito sa bansang ito para sa pakikibaka namin sa pangangailangan o sa suporta ng aming mga pamilya. But yet, Lord, you allow these things for him to be happen just because you call him by name. Ang sabi mo ngayon sa iyong salita, Panginoon, all things work together to those who love you, O Lord. And Lord, itinataas namin sa kalagitnaan ng kongregasyon na to, na sa mga oras na to, Panginoon, dala ng Kuya Mark ang kapayapaan, dala niya ang pananagumpay. Hindi dahil natanggal siya sa kumpanya, kundi natagpuan mo siya, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoon Hesus. Lord, natagpuan mo na siya. Samahan mo siya, Panginoon, sa kanyang laban sa buhay. Na sa pag-uwi niya sa bansang Pilipinas, hindi niya ipatotoo ang na-encounter niya sa kanyang kumpanya, kundi ipatotoo niya na na-encounter ka niya, Panginoon, sa kanyang buhay, na mayroon kang gagawin at kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. At sa mga oras na to, Lord, kasama kami, maging witness kami, Panginoon, sa gagawin mo at sa nais mo
mo sa kanyang buhay. Maraming salamat, Panginoon. At patuloy na palakasin mo siya. Tumayo at itaas ka sa kanyang buhay. Ano man ang kanyang mga desisyon na gagawin, ikaw, Panginoon, ang manguna nito. Kaya, Lord, sama-sama namin deklarahan na marami kang gagawin pa sa kanyang buhay. Sabi ko nga sa iyong salita, Lord, hallelujah, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, plans to give you hope and the future. And this is the word of God. Trust in the Lord. Lean not on your own understanding, but in all your ways acknowledge Him. Salamat, patuloy na ikaw, Panginoon, ang Diyos namin na mananagumpay sa buhay ni Kuya Mark. Purihin ka sa lahat ng pagkakataon, ang Lord, the same way, aming pasasalamatan, pagtatapos ng gawain mo, na-extend mo kami, but yet, Lord, we do believe na may purpose lahat ng ito. Hallelujah. And Lord, patuloy mong i-empower ang bawat isa na yung mga pagod physically, they will restore a restoration of health and strength, endurance in Jesus' name. At sa paglisan namin sa gawain mo, ikaw ang aming maitataas, ikaw ang yayakap sa amin. Lord, maraming salamat. Hallelujah. Lord, salamat din sa mga provision na aming pagsasaluhan na kung saan ikaw ang nag-bless sa mga kabay na naghanda nito. Patuloy mo silang samahan, patuloy mo i-empower pa ang kanilang mga skills and talent na patuloy silang magamit. Hindi lang sa kitchen, but to Lord, sa mga ministry na ina-align mo sa kanilang mga buhay. Purihin ka, O Diyos, sa lahat ng pagkakataon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu in Jesus' name. Amen, Church. Amen, dito muna tayo. Mag-picture tayo. Kaya tayo. Harapan tayo, harapan.